Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Gaga! Sa tingin mo ba magkakaganyan ang itsura ng friend natin kung sakaling kinokontak siya ni Will? Muling sabat ng makeup artist. Kilala mo naman siya pagka-in love, hindi ba? Sana puno na yan ng buhay at halos pulikati na ang mukha niya sa kangingiti. Taking a break from what she was doing, she sat on the stool that she was placed right beside the rack of clothes. I had been trying to contact him or his cellphone pero nag-iba na yata ng number siya Pati nga ang Friendster at MySpace. Pinatulan ko na rin. Nagbabakasakali ako na may account siya doon pero wala pa rin. Hindi ko naman kilala yung mga kaibigan niya. At wala rin siyang naging ka-close rito so wala talaga akong mahanap na koneksyon. Napaka-misteryoso naman kasi niyang Labi Dodds mo Para siyang si Batman na bigla na lamang dumadating at isinasalba ka sa panluloko sa iyo ni Todds. Pero bigla rin palang naglalaho nang makapture na niya ang puso mo. Saan kuweba kaya siya nagtatago ngayon? Pabirupang sabi ng bading na nais lamang pagaanin ang depressing mood na bumabalot sa kaibigan. Matapos ang maikling tawanan, ay may pumasok na idea sa isip ni Betsy. Natry mo na bang tanungin sa HR department na nakacharge sa mga tenant information sa condo ninyo kung naisulat ni Will ang address or contact number niya sa estate? I have a feeling kasi na bumalik siya doon. Anito. Yun nga rin ang iniisip ko. Pero I don't think i-reveal nila ang mga ganong klase na personal information niya. Kung sa bagay, napakibit balikat na lamang si Betsy. Huwag ka na lang mawala ng pag-asa. Who knows, baka bigla na lamang yung lumitaw. Matapos makakuha ng paghinga, ay muling ipinagpatuloy ni Audrey ang ginagawa. Noong una ay kasama pa niya ang mga kaibigan. Ngunit nang magtagal, ay kinakailangan na rin nilang bumalik sa mga sari-sariling trabaho. After laying down the file of clothes on the vacant chair, her eyes happened to focus on the open door of the room. And right in the hallway, a familiar face walked by. Wait! What's that, Will? Nararamdaman niya ang tila pagtigil ng kanyang mundo, pero masyadong maiksi ang buhok ng lalaki. Naisip niyang baka nag-hallucinate lang siya. Audrey? Okay ka lang? Tanong ng isa sa mga utility men na nagbubuhat ng mga gagamiting ilaw para sa susunod na photoshoot. Iya, okay lang ako. Natauhan niyang sagot. Bakit para kang tulala? Usisa nito. Manong, kilala mo si Will Falcon, hindi ba? Sa halip ay tatanong niya. Oo, yung tahimik na photographer. Bakit mo na itanong? Naiintrigang balik nito habang inilalapag muna sa sahig ang mga ilaw. Nakita niyo ho ba siya ngayon sa building na to? Tanong niya na halos manginig ang kanyang katawan sa labis na anticipation. Hindi Ilang buwan na rin siyang hindi pumapasok, hindi ba? Sagot nito. Ganun po ba? Disappointed talaga siya. Bakit mo ba tinatanong? Namimiss mo siya, no? Tukso nito. Ikaw talaga, Manong. Kahit kailan, intrigero ka talaga. Napapailing niyang nasabi. Sige na ho, dalhin niyo na po ang mga ilaw sa studio at baka mamaya, mapagalitan pa kayo ni Ma'am Lorraine. Nang makaalis na, ang utility man ay muling bumalik si Audrey sa kanyang ginagawa.
letting out a big sign, and she began to arrange the clothes that she had picked for the photo shoot. Now that everyone is here, I have a surprise. Kinuha ni Lorraine ang atensyon ng mga taong naroroon sa studio para sa photoshoot ng summer edition ng Ellen. I would like to introduce to you our photographer. Pagpipresenta nito sa lalaking kapapasok lamang. Does he look familiar to you? Will Falcon. Ikaw ba yan? May pagdadalawang isip ng pagkilala ng isang modelong minsan ding nakadate noon ng binata. Yes, it's me. Kumpirma nito, flashing that reluctant, self-conscious smile that became his signature smile. Samantalang napatulala bigla si Audrey habang nakatitig sa bago nitong itsura with his clean-cut look. So, siya nga yung nakita ko kaninang dumaan sa hallway. Na-realize niya, hindi pa rin siya makapaniwala. Nakasama na niya ngayon sa iisang silid ang lalaking matagal nang ipinagdarasal na muling makita. Hello Audrey, are you with us? Natauhan lamang siya nang marinig ang tinig na yon ng editor-in-chief. Ha? Yes ma'am, I'm here. Natataranta niyang sagot. At muling ipinagpatuloy ang pagbibigay ng mga damit sa mga modelo. Alam mo Audrey, nahihimugaan talaga ako sa iyo eh. These past few months, it seemed like you are lost. All the time. Hindi ka naman dating ganito ah. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Kunot noong tanong nito. Wala po. I'm okay ma'am. Tugon niya. Na halos hindi makatingin sa direksyon nito dahil sa tabi lamang nito nakatayo ang lalaking pinakahihintay. It's nice to see you again, Audrey. Bati ni Will, with very evident coldness in his voice. Audrey felt strange. Damang-dama niya sa tinig nito ang pag-iiba. Hindi tuloy niya maiwasang mangamba. Kung handa pa rin ba itong pakinggan siya at bigyan pa ng isa pang pagkakataong maibalik ang dati nilang pagtitinginan. Hi, it's nice to see you too. Awkward niyang balik. All right. Let's get the ball rolling. Singit ng editor-in-chief. You will have enough time para magkamustahan mamaya. Nagsunuran dito ang lahat. Pilit namang inilalagay ni Audrey ang atensyon sa ginagawang pagbibihis sa mga modelo. Subalit sadyang napakahirap para sa kanya ang mag-concentrate lalo na at alam niyang nasa di kalayuan lamang ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Akala niya kapag nakita na niya uli ito at magiging madali na ang lahat, pero parang mas mahirap yata ang kinaharapan niya ngayon. How would she be able to tell him what she truly feel? Matapos ang shoot, hindi pa rin nakakakuha ng pagkakataon si Audrey na malapitan at makausap si Will. Sapagkat pagbalik niya matapos samahan sa dressing room, ang isang baguhang stylist ay biglang naglaho sa silid, ang photographer. Wala sa mga kasamahang napagtanungan niya ang makapagsabi kung nasaan ito. Getting out of the room, she tried to look around for, but she was nowhere to be found. Audrey, paglingon niya, ay nakita niyang papalapit sa kanya si Todds. After everything that had happened between the two of them, somehow, they were able to develop a friendship, although paminsan-minsan ay sumusubok pa rin itong magpahiwatig ng nararamdaman sa kanya. Baliwala na yon sa kanya. Sapagkat alam niya, sa iisang tao na lang tumitibok ang kanyang puso. I heard bumalik na raw uli si Will. Nakita na ba kayo? Banggit nito. Oo. Nakita ko na siya kanina. But we never had the chance to talk yet. Sagot niya. Mukhang lalong naglaho ang pag-asa ko sa'yo.
Napakamot ulong, sabi nito. Ngumiti siya. Ikaw naman kasi Nasa iyo na nga ako noon, hindi mo pa ako inalagaan. Pabirong balik niya. Kaya nga nagsisisi na ako ngayon. Hi, Tods. Huwag ka nang magsisi. I'm sure hindi magtatagal. Ipapakilala na rin sa'yo ni God ang right girl para sa'yo. Just be patient and trust Him. Sana nga. And I hope ngayon na nagkita na ulit kayo ni Will, maging simula na to ng masayang buhay para sa inyong dalawa. I know how much you love each other. Don't waste this opportunity given to you. Thank you so much, Todd. You really are a good friend. Sinsero niyang sabi sa bayakap dito. After Todd slept, ipinagpatuloy ni Audrey ang paghahanap kay Will, scanning every possible room he could be in. At last, she found him alone inside the editing room. There you are. There you are. Masigla niyang bati na nais ikubli ang tensyon sa tinig. Subalit panandalian lamang siyang nilingo ng binata na nakatutok ang mga mata sa harap ng computer monitor kung saan ito ine-edit ang mga litratong kinunan. Mas lalo pang nanaig ang kaba sa dumadagungdong na dibdib ng dalaga matapos hindi makakuha ng kahit anumang salita mula rito. Gathering up her courage, she tried to get his attention. So, how are you doing? Ang tagal mo ring nawala Was it 3 months? Everyone here is looking for you. Saan ka ba nang galing? My grandma died, so I had to go back to the state and pay my last respect. Tugon nito na hindi man lamang siya magawang tignan kahit sandali. Oh, I'm sorry. Tangi niyang nasabi nang biglang may pumasok sa isipan. So, hindi ka talaga umalis because of what happened between us? Awkward niyang tanong. Hindi niya alam kung tama bang usisain niya ang tungkol doon, pero wala na siyang pakialam. All she ever wanted was to win him back. Why? Yan ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit ako umalis? Balik nito, na ngayon ay humarap na sa kanya, but it was still very hard for Audrey to sense his real reaction as he still maintained that poker face expression. I'm okay. I admit yes. That's what I thought before. Amin niya. Dahil alam niyang wala ng lugar ang pride sa pagkakataong yon. Kaya pinilit kong hanapin ka. I tried to call you on your cellphone, look up for you on the internet. Tried to persuade the HR department here if they could give me at least your number or address in the state, pero hindi mo rin daw in-indicate sa resume mo. I was almost losing hope that I will ever get to see you again. But here you are. God has finally answered my prayers. What is this all about, Audrey? Malakas na tanong nito, tila galit. What is this all about, Audrey? Ulit niyang tanong. Binalot ng pagkabigla ang dalaga. Hindi niya inaasahan na ganong klase ng reaksyon ang makukuha niya mula kay Will. Umaasa siya ngayon na binuksan niya ang puso ay makukuha man lamang siya ng appreciation mula rito. Subalit tila hindi ito nagustuhan ang kanyang sinabi. What do you mean? Hindi kita maintindihan eh. You are with Todds and yet you say these things to me. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Diretsong tanong niya na napatayo na mula sa swivel chair na kinuupuan at nilapitan siya. What do you mean I'm with Todds? Saan mo ba nakuhang idea na yan? He smiled bitterly. I saw you two a while ago. Ang sweet-sweet nyo pa nga eh. May payakap-yakap pa. Yumayakap ka pa sa hallway. Sarkastikong balik nito. Yun lang ang nakita mo. And already,
Inisip mo na kami na ulit ni Tods? Halos matawang balik niya. Bakit hindi? Alam ko naman na patay ka sa kanya Niloloko na ka ikaw lahat. Pilit mo pang tinatanggap. Bakit ba parang nagseselos ka? Panunukso niya. Matapos sa kauna-unahang pagkakataon, ay makakakita siya ng reaksyon mula sa binata. Ang lakas rin naman ng self-confidence mo, no? Napapailing na sabi ni Will. Tatalikod na sana ito nang bigla niyang pigilan sa braso at siilin ng halik. And in an instant, the distance that separated them dissipated. They kissed with a kind of passion that only two people longing for each other knew. I can't believe I did that. Nawala sa sariling sabi niya matapos humiwalay sa binata. Equally surprised with her forward behavior, Will could not help getting amused. You really miss me that much, huh? Yes, I did. I'd been waiting for this moment for so long, so I could finally say to your face that I love you. I've always been in love with you. Audrey did not getting any response from him, but with the intensity of the kiss that he gave, she did not desire for any more words. Sa araw ng kanilang kasal, hindi matawaran ang naging kasiyahan ni Audrey at Will sapagkat dumating ang mga taong malalapit sa kanilang mga puso. I know for so many years, we never really had a very close relationship. Panimula ng ama ng groom na umuwi pa galing Amerika para dumalo sa kasal ng panganay. They were already at the reception where the time had come for the loved ones to give their message to the newlywed. But I am very happy now that it seemed like the wall that divides us has been finally torn down. And I would like to thank you, Audrey, for I believe that in finding you, my son, has found the direction that he has long been searching for. Welcome to our family, Audrey. Pilit na nilalabanan ng bagong misis ang luha ng kaligayahan na nagbabadya na umago sa kanyang mga mata. Subalit nang maramdaman ang paghawak ng asawa sa kanyang kamay, ay hindi na niya yun napigilan. It's true. Dahil sa iyo nagkaroon ng meaning ang buhay ko. Buong puso. Nasabi pa nito while she could only look at him with misty eyes. Nang dumating ang pagkakataon ng mga magulang ni Audrey na ang magsasalita, ay mas lalo pang umigting ang kanyang pagiging emotional. I know it has been incredibly hard for our daughter to live most of her life without us by her side. Dahil kinakailangan namin magtrabaho mag-asawa sa Amerika para mabigyan siya ng magandang buhay. Panimula ng kanyang ina na hindi na rin napigilan ang pagdaloy ng luha. Alam ko, it made her lonely most of the time, but seeing her now with Will, I could see how happy she has become. Kaya Will, nagpapasalamat kami sa iyong pagbibigay ng kaligayahan na ni minsan ay hindi namin naibigay sa aming anak. Welcome to our family, iho. Dagdag pa ni Mr. Noriaga habang nakaalalay sa emosyonal na asawa. Hindi na nakapagpigil si Audrey. Napatayo siya mula sa upuan at nilapitan ang mga magulang. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. There were practically no dry eyes left inside the hotel ballroom as everyone was touched by the outpouring of emotion. Habang nagpapatuloy ang pagsasalita ng ilang pang mga kaibigan at mahal sa buhay, ay mas lalong nabuo ang kaligayahan ng mag-asawa. They both began to see the world in a different way, and having each other definitely made life all the more beautiful for them. At dito na po natatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.